hanggang ngayon hindi ko pa rin maisip kung paano mo na kaya yung lahat ng mga pinagdaanan mo. Ano ang pwede niyong maipayo sa kanila pagdating sa mga personal na nangyari sa inyo? Marami po kasi ngayon makaranas lang ng isa't hirap o hindi nila gusto. Sumusuko na sila. Ramdam ko, ma'am, na ang lahat ng ito naging ikaw ngayon dahil sa paniniwala mo sa sarili at ang pinaka-importante, pagmamahal mo sa pamilya, pagmamahal mo sa Diyos. Yun yung nagdala sa'yo kung nasan ka ngayon, ma'am. Bisitahin natin ang pinakamalaking planta ng detergent soap dito sa Malabon. At ito ang kumita ng libu-libong kits. Alamin natin kung ano ang naging sikreto niya at bakit siya naging patok sa masa. Tara, bisitahin natin. Hello, Ma'am Jocelyn! Wow, ang laki nga ng planta, grabe. Bali, ito ma'am, dito nag-order. Halimbawa ako, nag-walk-in ako, client ako, magpapa-personalize ako. Or ano to, rebranding. Kayo na Yes. yun. Tapos kung ano yung request ng client. Yes ma'am, pwede. Ano to makukulay na to? Instant kits ma'am. Just add water. Meron ka ng dishwashing liquid. Sa isang ganito, ilan litro ang magagawa? Ito ma'am for 6 liters. Paano pag-mix nun, ma'am? Dapat ba ilagay muna sa parang balde? Mamaya ma'am, Okay. try natin. Okay, yan. Gusto ko yan. Papakitaan tayo ni ma'am kung Yes paano gumawa po. ng kit. Ito po, mga Ito, ma'am. detergent powder, yan. Meron na siyang mga scent. So, yun. Ano ba yung So, iba may natin option dito? sila. And then, meron tayong liquid detergent kit. So, ito na yung mga kits, ma'am. Ayun. So, ito ito. ang kumita ng libo-libo ng Yes pandemic. po. Tapos, ito yung magagawa niya, ma'am. Ganyan. 17 liters, 400 pesos. May isang kit ka na. Imagine, mamumuhunan ka ng 400 pesos. Magkakaroon ka na ng 17 liters Yes ng po. liquid detergent. Po, ang Imagine. mahal-mahal nun, ma'am, sa supermarket. Meron kaming level o category ng customer. May retailer, may wholesaler, may distributor, may city distributor, may provincial distributor. Okay. So, bawat level nun, ma'am, may mga price list. Okay, so habang lumalaki yung ranking, habang tumataas yung ranking, mas Bumababa bumababa yung yung presyo. price. So, alam nyo na. Ito naman, ma'am, yung mga fabric conditioner. Okay. So, ito, Ano to, fabric ma'am? Kit conditioner. din ito? Kit din Kit? yun, ma'am. Magkano naman ang isang kit ng, ano, ma'am? Ng 600 fabric? naman yan, ma'am. Ito 600. naman yung, ganyan naman yung magagawa niya. Ilang liters ang magagawa sa isang kit ng fabric conditioner, ma'am? 25. 600 pesos, meron na kayong 25 liters ng fabric conditioner. Yes. Kayo na ang mamimili. Meron din kaming instant nun, ma'am. Yan. Eto, So yan, instant. lalagyan na lang ng tubig. Magkakaroon ka na ng Fabcon. Okay. Pero ito, ang magagawa niya, 150 liters. And then, ano ito, ma'am? Ito Ganun naman, din. ma'am, ito na yon, yung pinaka-winning product natin. Ito yung dishwashing liquid. Eto, magkano isang kit ng dishwashing liquid, ma'am? 250 pesos. Ito ang nag-viral na 250 pesos pangkabuhayan pangkabuhayan. kit na nagsalba ng mga milyon-milyon Pilipino nung pandemic. Yes, Ito ma'am. po yung 250 pesos na makakagawa siya ng 17 liters ng do-it-yourself to ha, na Yes po. dishwashing liquid Yes po. kit. Bali, ang magagawa niya, ma'am, ganito. Ganito na. Yung magiging itsura niya. Magkano ang kikitain, ma'am, sa 250 na puhunan? Kung mamumunan ka ng 250, kikita ka ng 350. Ganun po. Oh, kung mamumuhunan kayo ng 250 para sa dishwashing liquid kit, Yes. kikita kayo ng 350 sa isang kit lang yon. Yes. Imagine nyo, pag na-maximize nyo lahat, ang buong barangay ninyo, kayo na ang supplier ng liquid detergent sa area ninyo. Yes po. Ito ang bumago sa buhay ng libo-libong Pilipino. At tayo ang original. Si Ma'am Jocelyn lang ang original na nakadiscover ng dishwashing liquid kit. Walang dahilan para maging tamad ka. Yes po. Dito naman po yung perfume section. May perfume Yes, section si Ma'am. Pinakyaw na ni Ma'am lahat ng opportunity. Kasi hinahanap nila sa akin lahat eh. Kit na siya and then makakagawa ka ng 11 na ganito. Paano siya titiplahin, Ma'am? Sa balde rin? Hindi po. Mabilis lang. Ito lang siya. Oh. Dito mo lang siya titimplahin. Okay. Salin mo lang siya dito, step by step. May step naman siya, ma'am. May procedure So, merong naman siya. Opo. may direction. Opo. Tapos shake-shake lang siya. Ito po Okay. siya. Yan. Ayun, may step 1 to 6 Opo. tayo. Step Tapos, 1 to 6. 2 minutes.
makakagawa ka na niyan. So, mapapak mo na rin siya. Ganyan. Ilang lalagyan ganito, mo. ma'am, ang kasama sa isang 11. kit? Sa isang kit, meron tayong 11 na ganito. Tama, ma'am? Yes po, yes. Magkano, ma'am? Depende po yun sa scent, ma'am. Kasi iba-ibang scent, iba-ibang prices. Oo. Pero Doon na tayo sa pinaka-average, ma'am. Average po 1,600. 1,600, meron na kayong 11 na bottles. Ito, ma'am, yung section ng Pubcon. Dito, binubuo yung mga components, ma'am. Kasi di ba kit tayo? So, dito ginagawa yung mga components. Ano ito, ma'am? Ano ito? Ayan. Ito po, pabango to ng Pubcon. Dito ginagawa yung mga inilalagay sa loob, ng kit. Ito, Fabcon Yes, area. Pubcon, linen spray area. Iba pa yung kit din yun, ma'am. Yes, toilet bowl cleaner kit. Meron din tayong bleach kit. Meron tayong pet shampoo kit. Lahat ng Okay. klase ng kit para sa home natin. Ano to? Halimbawa, ma'am, nag-avail ako. May free training ba kung paano ko Yes po. Yes, ma'am. gagamitin? Dito naman yung components ng dishwashing liquid kits. Dito nila ina-assemble para gawing kit na siya. So, ito basta naman yung yung foam plato. booster, part din ng dishwashing liquid. Yan. Ano ibig sabihin ng foam booster, ma'am? Isa Kung sa gaano mga- karami yung bula na gusto mo. Okay. Isa sa nagpapabula. Dito Okay. naman yung degreaser. So, Okay. degreaser naman yung nagtatanggal ng sebo. Dito naman po yung sa parcel, sa mga Parcel. Shopee, Lazada. Dito yung pinapakot. Okay. Nakalagay Ito, dito na component po ito ng, component Nakalagay ng car wax. shampoo. Carnauba wax. May car shampoo rin Yes sila, po. ma'am. Nandito na talaga lahat. Kung gusto nyo mag-inquire, mamaya ilalagay natin lahat ng details. Ano to, ma'am? Wax. Ito po yung base ng dishwashing liquid. Okay. Isa to sa mga nagpo-produce ng malalaking bula. Ayun. Ayun. Hindi ba ibig sabihin na pag mabulang-mabula, ayun yung linis? Hindi rin. Ayun. Wala has nothing to do with the linis. Ganun. Okay. So, hindi dahil sa hindi mabula ang labahan natin, ay hindi na malinis. Ibig Yes sabihin, po. add-ons lang pala yun. Pampagana Paglalaba. lang talaga siya. Dito, Ngayon- ma'am, yung printing. Printing area. Apo. So, Meron dito- na din pala silang printing area. Pwede kayo magpa-design dito ng sarili nyong design. Dito rin kayo magpa-print. Okay. Ayan. So, share sa atin ni Ma'am yun, may bayad yun, pero sa atin libre lang. So, tara, tingnan natin. Ito na ang pinakahihintay natin. Tuturuan tayo ni Ma'am Jocelyn kung paano timplahin ang startup kit. Meron tayong procedure. So, ang step 1 natin is put bubble booster. Yung 1 and 2, nandito na siya. Ito yun. Yes. Ito yun. po. Yung dalawang yan, yung first 2, sila yung base ng dishwashing liquid. Okay. Gaano katagal ang pagtutunaw dito, Ma'am? 7 to 10 minutes. Bird Number 3 3. na tayo. Put the coloring. Lahat yan, Ayan. uubusin natin yan. Yes Tapos po. mix natin siyang ganon. Yes po. Number 4, put EDTA. EDTA. So, yung color, 004. based yan sa kung ano yung scent na titimplahin mo. Yung EDTA naman, yan yung nagtitreat ng water. Ito yung nagtitreat ng Yes. water. Number 5, antibac. Number 6, put the thickener. Slowly lang daw while continue stirring. Yes. Make sure to now. Next step natin is Number 7. preservatives. Preservative. Bakit kailangan lagyan ng preservative? Para yung shelf life niya, ma'am, tumagal. Mga Kasi gaano katagal, tumagal ma'am? siya ng more than 1 year. So, pag hindi nilagyan ng preservatives, ma'am, halimbawa ako gusto ko, nagpa-personalize ako, gusto ko all natural. Mga 6 months, gano'n. 6 months. 6 Imposible months. namang hindi natin maubos to ng 6 months. Yes. At ito na yung sinasabing Bula. foam booster. Number 10, degreaser. Ang tanggal ng sebo. Step 11 is the moisturizer. Para naman hindi mag-dry yung kamay natin, kailangan Yes. lagyan natin ng moisturizer. Kaya Okay, ba? ang nilagay ni Ma'am ngayon is Ito na yung detergent last. builder. Hindi Ano ma'am, na nalagay ko na. Sorry naman. nalagay na. Okay. Ito na yung last, ma'am. Foamer. Foamer. Ano ibig sabihin ng foamer, ma'am? Ito po, isa pa siya sa nagpapabula. I-mix mo pa lang din siya I-mix. ng 1 to 3 3 minutes. minutes. Yan. Tapos, ang sabi dito, rest for 24 hours. Mm-mm. Iko-cover yung container. Tapos, Yes po. ilalagay natin sa desired bottle or packaging na Yes gusto po. ninyo. Yes. Yan. Dapat daw make sure na clean and wipe the finished product bottle. Yes. So, ang galing. Thank you, Ayan ma'am, na sa ganitong yan, di ba? experience. Sobrang bilis lang. Sobrang nag-enjoy ako, ma'am. Oo. Naturuan na tayo ni ma'am kung paano gumawa dito sa laboratory ng kanilang mga kits para makapagsimula tayo ng ating small business. Ngayon naman, isi-share sa atin ni ma'am ang kanyang humble beginnings. Excited na rin ako malaman kung paano siya nagsimula at paano niya napagtagumpayan ang ating extreme blooms. Grabe, ma'am.
Ang laki ng planta nyo. Naku, hindi naman. Hindi naman po. Oh, ang laki, ma'am. Ilang ano yun? Ilang Sakto square lang. meters yun? Ilang Ano po, bali, sukat? 1,670, ganun. Grabe, ang laki. Ma'am, na-curious lang ako, no? Paano ba kayo nagsimula dito sa Extreme Bloom? Actually, ang dami kong simula eh. Kasi yung una, hindi ko rin naman iniisip talaga na medyo lalaki ng ganito. Kasi, Medyo talaga, ma'am. Opo. Kasi ang ano ko lang naman nun, ma'am, ay actually ang pangarap ko lang, kumita lang ng 500 to 1,000 a day. Makatulong lang sa asawa ko kasi driver lang siya. Tapos 5 yung anak namin. Driver saan, ma'am, si sir? Sa ano po siya, sa isang company. Anong taon yun, ma'am? 2009 po, yung first na start ko. Sabi ko nga dami kong start. Meron kasing nag-training sa amin na isang government agency about dito. Yan ang time na yun kasi sobrang hirap din ang buhay na yung mga sabon, 5 yung anak mo, pag naglaba ka, yung isang sachet, talagang ubos na yun, gano'n. Kahit gusto mo pang tipirin, yung mga sabon na gano'n. Kaya sabi ko, ay, atin ako nito. Sabi ko gano'n. Pero ang goal ko lang nun makatipid. Hindi ko naman goal na magnegosyo kasi parang wala naman akong na magnegosyo dahil wala akong opportunity dahil 5 yung inaalagaan kong anak. Nag-attend kayo nung seminar kung paano gumawa ng mga detergent soap. Mga gano'ng katagal niyo, ma'am, inaral yun? Tapos, paano niyo na-establish itong ano ninyo, Yung unang- Extreme Bloom? Yung unang training ko, ma'am, nun, isang araw lang yun. Okay. Tapos, So, one day. one day lang yun. And then, natuwa naman ako kasi sabi ko, ay, ganun lang palang gumawa ng sabon. Parang na-enjoy ko siya. Tapos, sabi ko, ay, pwede ko rin palang gawin tong pang negosyo. Sabi ko ganun. Tapos, ginawa ko, bumili ako ng mga materyales. Kaya lang po, nung nakagawa na ako ng sarili ko, hindi ko siya na-appreciate kasi hindi siya competitive sa market. Ang layo ng itsura niya, ang layo ng quality niya sa market. Magkano na nilabas niyo nun, ma'am? 1,000 to 2,000, ganun lang siya. Parang nag-try ka lang, ma'am, na sa personal mo gagawa ka muna. Nag-try lang ako. Okay, tapos nung ginawa niyo yung product na yon, hindi nag-succeed. Ganon. Hindi eh. Bukod sa hindi ko nagustuhan yung quality niya, ang taas pa nung nung costing. Mas mataas pa siya sa branded. Pero although mataas sana yung costing niya, kung maganda naman yung quality niya, okay lang sana. Okay. So, anong naging next step niyo? Kasi, parang hindi naman ako, nawala ng pag-asa. Parang may nabuhay na parang passion sa akin, na parang, ay, pero gusto ko pa rin gumawa ng sabon. Parang ganon. Kasi hindi naman talaga ako magninegosyo talaga ng time na yun. Tapos, hindi ko rin niya yung paggawa ng sabon. Sabi ko, mag-training nga ako sa iba. So, Okay. nag-training ako. Sabi niyo hindi niyo linya ang paggawa ng sabon. Ano ba yung dati ninyong negosyo? Marketing graduate po ako. Okay. Ganun. Kaya lang, nagkaroon ng maraming anak. Hindi na po nakapagtrabaho ng dire-diretso. Nakakapagtrabaho din, pero pa-stop-stop. Pinaka-source of income ninyo is yung pagmamaneho nga ni sir. Opo, nung Sa time kumpanya? na yun. Yes. Ikaw, ma'am, itong pagtayo ninyo ng dishwashing, sarili niyo sanang negosyo. Parang gusto niyo magsimula lang sa inyo para meron kayong makontribute. Opo, pero Okay. hindi ko siya matawag na negosyo that time kasi tingin ko dati sa negosyo, pag negosyo, malaki yung Malaki. puhunan, malaki yung magiging outcome. So parang Passion lang, lang siya. ganon. Opo, tsaka parang pangdagdag income lang gano'n. Yun nga, target ko lang 500, gano'n lang sana. Pero dahil nabuhay yung passion ko, tapos talaga nagka-interest ako. Sabi ko, ay, hanap ako ng mapagtitrainingan. Baka ma-develop ko yung quality. Tapos, nung time na yun sa probinsya, hindi pa ako marunong Facebook. Kasi diaryo ako tumitigil sa classifieds ads kung saan may training ng sabon, ganyan. So, meron naman ako nakita dito sa Quezon City. To make the story short, nakasampung training pa ako. 10, ma'am. Yes. Kahit ako hindi ko gagawin yun. Ang nakikita kasi natin yung success ng isang tao, parang, nag-isang training lang ako. Tapos ito na yung resulta. Subukan na. Continuous learning pala yun. Kailangan, hindi lang isang beses ka mag-aaral. Pag hindi mo nakuha dito sa una, try ka pali ng try hanggang sa matuto ka. So si Yes. ma'am, nakasampu siya. Yung 10 na yun, ma'am, meron naman na-contribute na Meron din knowledge naman. or may natutunan naman. Tinry ko siyang pagsama-samahin ganun. Pero still, hindi ko pa rin talaga nakuha yung talagang satisfied ako na quality. Kaya ang ginawa ko nun, kasi sabi ko nga yung powder, Nabuo. nabubuo. So ang ginawa ko, nag-trial and error ako. Yung powder, ma'am, niluto ko sa kawali. Niluto sa kawali ang powder. Ano nangyari, ma'am? Niluto ko sa Sumarap kawali. naman. Kasi feeling ko, baka yung basa niya mag-evaporate, tapos nagiging powder na siya. Pero wala yun sa mga inaral mo, ma'am. Nalutuin ng Wala. detergent. Okay, Wala. sige. Parang sinangag ko siya. Sabi ko, baka mag-evaporate yung niya. Sa isangag ko siya. Hindi rin eh. Hindi rin talaga. So, ginawa ko, nag-search talaga ako. Hanggang sa nakakilala ko ng ahente ng mga sabon. Dati siyang employee ng isang malaking company. Hinanap niyo talaga siya, ma'am. Hindi naman.
Nagkataon lang din na siya yung ahente na nagbebenta sa akin. Okay. Tapos, nalasing. Nagkwento, sabi niya, alam mo, parang gumanda yung powder mo, ganito gawin mo, ganyan. Pero hindi niya talaga nire-disclose kasi yun. Kasi nga, syempre, ano niya na rin yan, secret niya na rin, marketing secret niya na rin. Kung gusto niyo makuha ang formulation, lasingin Lasingin niyo. niyo. Okay, sige ma'am. Oh, hindi ko naman siya nilasing, ma'am. Kaya lang, siya naman yung umiinom. Nung nalasing siya, nag-disclose siya ng mga technique lang naman. Hindi naman yung whole formula. Technique lang. So, yung mga technique na yun, inadapt ko na naman yun sa mga natutunan ko. So, yun ma'am, nagsama-sama lang yun. Kaya talagang hindi naman ako in profession chemist or ano. Talagang yung mga yun ay experience, yun nga, trial and error. Talagang hindi ko talaga ito nakuha agad. Marami talagang pinagdaanan. Experience, trial and error. Correct, yes. Okay. After nito, nagsangag kayo, nakipag-usap sa lasing, nabuo nyo na yung formulation. Yes, So, that's the time na nag-start yung inyong detergent. Hindi naman po. Actually, Hindi pa rin? oo. Grabe, ma'am, Hindi, ang ma'am, journey. actually, nag-i-start na ako nun. Pero hindi pa as volume as yung ano, ma'am. Sa mga kapitbahay lang ako ano. Pero hindi pa rin talaga ako satisfied. Kaya talagang nagsisearch pa rin ako. Actually, hanggang ngayon, nag-aaral pa din ako. Kasi hindi nga, sabi ko nga, hindi nga ako chemist. Actually, gusto ko na mag-enroll chemistry or chemical engineering, ganyan. Kaya lang sabi ng husband ko, paubaya ko na daw sa mga anak ko. Kaya ganon. Kumusta naman ang pamilya niyo, ma'am, nung nagsimula itong negosyo? Maliliit pa sila, ma'am eh. Yung bunso ko nun, 7 months pa lang nung kasagsagan ng gumagawa na ako, nag-trial and error ako, and then makalat kasi rin yung business na to sa bahay. Maliit lang yung bahay namin, ganyan. Tapos maliliit pa yung mga anak namin. So, nagsimula kayo doon pa lang sa Doon loob pa lang, ng bahay sa ninyo, loob ng kasama bahay. yung mga anak Sa ninyo. Pangasinan pa nga yan. Sa Pangasinan, isang bahay lang kayo, tapos nandun na rin yung inyong ano. Lima yun. Okay. Lima yung anak. Tapos yung asawa ko nga, nagda-drive, ganyan. Tapos ako lang naiiwan. Tapos tinry ko talagang magawa yung gusto ko, yung passion ko na yun. Kaya talagang nagtimpla ako kahit yung mga bata nandyan. Meron ngang time na nag-deliver ako. Ang dami kong, sako pa nga yung mga ano ko eh. Sako pa nga yung i-deliver ko. Doon nakalagay yung mga produkto ko. Tapos 2 sako. Tapos dala ko yung anak kong maliit, 7 months. 2 sako, ma'am, ang dala nyo. Opo. Tapos may May bit-bit bitbit kayong pa bata ako. dito sa likod. Kasi wala akong katuwang dahil yung asawa ko nagtatrabaho naman. Tapos, nasa bus kami. May tawag ng kalikasan na ako. Oh. So, yun yung talagang sobrang hirap na mga situation. Talagang bumaba ako ng bus. Tapos, manap kami ng gasoline station. Tapos, hindi ko alam kung paano ko ibababa yung mga gamit. Pinababa ko na lang. Pinabantay ko dun sa mga vendor sa kalsada. Tapos, kami ng anak ko pumunta sa CR. Tapos, di ko alam kung paano ko siya ilalapag kasi nga hindi pa siya nakakatayo. Tapos yun, sobrang hirap. Ang bigat pa nung dala namin. So, after nung nagawa ko na yung dapat kong gawin, yun, nag-deliver na. Tapos, tricycle na lang. Puro pakisuyo. Kuya, pakisuyo. Hindi ka kailangan maging mahiyain. Dapat wala ka nun kapag ka lumalaban ka sa buhay. Grabe yung determination. Kaya lang naman ako nahinto nun sa Pangasinan dahil sobrang mahal ng raw materials dito. Ano ba yung mga ibang challenges ninyo, ma'am, nung nagsisimula kayo? Nung nasa Pangasinan kami, gawa ako ng gawa eh. Pag may palpak dahil nag-trial and error, pinamimigay ko yan sa mga kapitbahay, ganyan. Hanggang sa na-identify ako ng barangay namin na, ay, gumagawa ka pala niyan, ganyan. Pagka nagsisimula ka, talagang magpapaluwal ka muna, mamimigay po, ka Totoo po. As in, nasa more than 50,000 yung nagastos ko dun. para ipamigay. Para lang mag-trial and error, masayang, ganyan. Para masatisfy mo rin yung sarili yung niyong sarili gawa. mo. Oo, tama. Para masatisfy mo siya. Kasi hanggat hindi ko talaga nakukuha yung quality na gusto ko, hindi talaga ako mapatigil. Kahit pinapatigil na ako ng asawa ko kasi nga nakikita naman niya na nahihirapan din ako. Sabi ko, ewan, talagang ayaw ng katawan ko. Paano nyo na perfect, ma'am, yung formulation? Bali, actually nag-stop pa nga ako noon kasi nga sabi ko Anong nga mahal dahilan, na. ma'am? Ba't Ang mahal kayo ng nag-stop? raw materials, Okay. ma'am. Ita-travel mo pa from here to To Pangasinan. Pangasinan. At kung nandito ka naman na namimili, hindi lang naman isang site ang pupuntahan mo. Punta ka ng Divisoria, punta ka ng Quezon City. Nakikita kong factor dito, pag gagawa ka ng negosyo, napaka-importante ng location. Kasi Isa kung din halimbawa, yun. nasa Pangasinan kayo, tapos ita-travel ninyo, ita-transport pa lahat ng mga raw Yes. materials galing sa ganitong lugar, papunta
papunta sa Yes. ganyan. Ang napansin ko kasi ma'am, lahat ng mini-mention nyo na location na pinanggagalingan ng product ninyo is galing ng Metro Manila. Yes po. Totoo. Kasi wala pa nun eh. Walang mga raw materials sa probinsya. Kahit sa ang probinsya. Dito talaga lahat ng source niya. Hanggang sa hindi ko na kaya yung taas ng raw mats. Kasi yung mga binibilan ko, mga dealer lang pala yan sila. Kung dealer, syempre medyo mataas yung pasa nila sa akin. Kaya mataas din yung costing ko. Kasi hindi na rin ako competitive. Tapos nagkaroon nga ng time nun na naging trainer pa ako. Kasi na-identify ako ng DOST as trainer pa nun ng home care. Tapos kaya, yun, lagi akong bumibili dito. Na-mention nyo ma'am, na dealer lang pala ang nakukunan ninyo. Dealer. So, ibig sabihin, wala pa kayo dun sa pinaka-supplier. Correct. Paano nyo na-discover ma'am? Na-discover ko na siya dito na. Talagang sinesearch ko rin siya. Kasi gusto ko talagang mapababa yung ano ko. Yung costing. costing ko. Kasi doon pa lang sa Pangasinan, nung nagkaroon ako ng chance na magturo, yung mga tinuturuan ko doon hindi nagiging sustainable eh. Kasi, matututo sila. Gaya ko nga, matututo, masasayahan. Pero ganyan. yung drive para Pero i-push yung produkto, hindi ganun Hindi. katulad sa inyo. Kasi mataas yung costing. Imagine, ang branded, let's say, 30 pesos. Sa'yo, 40. Hindi ka pa branded. So, paano ka magiging motivated na magbenta nun? Kaya, doon ako na-frustrate nun. Na sabi ko, ayoko muna, hinto ko muna ito. Pero, in time, magkaroon ako ng opportunity na makapagbenta ng raw materials talaga, bababaan ko lang. Sa buhay natin talagang dapat mag-i-invest ka sa time, ng effort, ng money. Sobra. Kasi hindi lahat yan mangyayari ng ganong kadali lang. Sobra po. Proseso talaga siya. Sobra po. Ano ma'am ang naging breakthrough ng Extreme Blooms? Anong panahon to? Paano siya nagsimula? Bali, simulan ko muna bago kami umalis sa Pangasinan. Kasi nung sa Pangasinan, sobrang hirap ka ng buhay, ang daming utang, ganyan. Sabi ko, pag nasa Pangasinan ako, hindi ko masusustain. Hindi namin masusustain yung buhay. Kaya lumipat kami dito. Paglipat namin dito, hindi naman agad ako nagsabon eh. Parang iniwan ko muna yung passion na yon. Tapos na-employed pa ako ng 3 years. Pero 3 years na yon talagang wala pa rin nangyayari. Kaya lang kasi talagang iba kapag nasunod mo yung passion mo eh. Doon talaga ako bumabalik eh. Talagang kinukulit ako nung passion ko. Follow your heart. Kung ano talaga yung gusto mo, yun ang sundin mo. Kaya sabi ko, may skill ako Sabi ko, bakit di ko to Bakit di ko gawin dito? Baka okay dito sa Manila. Kasi sa Pangasinan yun nun eh. So yun, nag-try ako. Nagtimpla ako ng isang timba. Ganyan, timpla muna. Kung ma-accept ng mga tao, ganyan. Okay naman. Gusto naman nila. Mura kasi. Kasi nilalagay ko lang siya sa used na mineral water bottle para mura lang. Gaano kamura ito ma'am? Anong 20 difference niya dun pesos. sa... 20 Yes, pesos? 20 pesos per liter. Nung nakita ko, sabi ko, napakiramdaman ko siya. Sabi ko ganun. Gusto nila yung formula ko. Tapos yung area namin dito na Sino to ma'am? Sino yung nakagusto ng formulation niyo? yung mga kapitbahay, ganun, mga So, namigay kakilala uli ko. kayo? Nagpaluwal Hindi uli naman. kayo? Nagtinda na talaga ako kasi wala na akong pamigay. Okay. Sobrang na rin kami. Wala na rin kami talagang noon. Tapos sabi ko, sige. Tapos yung area kasi namin, medyo matao. Sabi ko ganun. Itong mga to. Kasi marketing nga din ako. Kaya sabi ko, itong mga tao dito sa paligid, magiging customer ko to in time. Tapos hanggang sabi ko, full-time na lang kaya ako dito. Sabi ko ganun. Mag-resign na lang muna ako. So nag-resign ako. Kasi yung area, ang laki ng potential niya. Habang nagtatrabaho kasi ako, hindi ko mabigay yung full ko. Hindi ko ma-accommodate yung mga order, ganyan. So meron, nakakapag-pa-order na ako ng nasa 10 to 15,000, ganyan. So, sabi ko, nalalampasan na niya ma'am yung possible na Yes, opo. sasahurin ninyo? Yes po. Pero ang goal ko lang nun, 500 to 1,000 lang yung kitain ko. Okay Per day? na. Oo, per day. Kasi pang-upa ng bahay, pang-baon ng mga bata. So, okay na ako dun. Pero sabi ko, parang umu-okay. Sabi ko gano'n. Tapos sabi ng husband ko, ako hindi. Hindi daw siya. Siya hindi. Ayaw kasi niya gusto niya mag-resign pa rin kayo? ng security. Hindi. Okay lang sa akin. Ayaw niyang siya mag-resign. Kasi gusto niya pa rin ng security. Ako tuloy nung nag-resign na ako tuloy lahat. Yung mga anak ko, yan, makakasama ko sila. Medyo may malalaki na rin kasi sila eh. Pag nagtitimpla ako, sila tagatunaw ng ibang components. Ibig sabihin ma'am, pag sinabi niyong ikaw lahat, wala kayong empleyado. Ay, wala pa. Kayo ang Opo. nagtimpla, kayo lahat. Yung mga bata lang po, sila taga-dikit sticker, sila taga-galon. Tumutulong na ang mga anak. Opo, tumutulong. Tapos hanggang sa alam kong may pupuntahan tong negosyo na to. Pero hindi ko naman inisip na ganito kalaki. Nafe-feel ko dito yung power ng mindsetting. Na wala pa mang ding nangyayari, alam niyo na kung ano magiging future
future nitong negosyong to. Yun yung parang piniprepare natin yung sarili natin na nilulook forward yun na parang binivisualize yun na kung ano yung ako in the future kahit hindi pa siya nangyayari ngayon. Madali para sa akin na gawin tong trabaho to kasi may pangarap ako. Hindi ko rin inisip na ganito talaga magiging. Siguro talagang ang dami kong ginawa. Bago kasi mag-pandemic, nag-umpisa na akong mag-post sa marketplace. Kasi before, hindi ko alam yung marketplace eh. Tapos hanggang sa may nagsasabi sa akin, dahil nga marami nang nakakaalam ng mga produkto, mag-post ka sa marketplace, ganyan-ganyan. Hanggang sa nakakreate na ako ng kit. Kasi yung finished product kasi mabigat. Itong kit na ito, ano ang laman niya? Isang set na makakagawa ka na talaga ng finished product, dishwashing liquid. So, ready na siya pang negosyo. Magkano itong kit na ito, ma'am? At ano yung laman niya sa loob? Yung laman niya sa loob, mga raw materials pa lang. Kasi pag na-mix mo na siya, tsaka pa lang siya magiging finished products. Ready na siya, makakagawa ka na ng 17 liters na dishwashing liquid. So, buhos ka na lang ng buhos pag na-avail mo siya. And then, ikaw na yung magbabrand. Ang price nito before, 250. Actually, hanggang ngayon, 250 pa rin siya. Pumutok siya sa market. Kasi before, ang price ng mga DIY kits was 375 to 450 pesos. At ang magagawa niya lang 14 liters. Eh, yung nilaunch ko, 250 pesos na makakagawa ng 17 liters. Okay. Magkano ang pwedeng kitain pagka nabenta lahat ng 17 liters ng dishwashing? Magwa 150% yun, ma'am. Yung 250 magiging almost 600 yun. Kita na nila yun. Less na yung gastos nila sa bottles, sticker. Kaya yun, sumabog talaga siya sa market. As in, pag nag-search ka ng dishwashing liquid sa marketplace, makikita mo puro kit ko siya. That Ganun. was during pandemic. That was during pandemic. Ito talaga yung pinaka-breakthrough Yes. ng po. Extreme Blooms. Yes po. Sa isang araw, nakakailang kits kayo? Para may idea lang. More than 1,000. Kung meron kayong benta ng 1,000 kit per day, ita-times natin siya sa 250. Sabihin na natin sa 1,000 lang. Meron kang 250,000 per day. Hindi lang din eh. Kasi More maabot than din pa. kami. Yes po. Maabot pa ng 1M nun eh. Noon. After pandemic, paano nyo na-sustain yung ganung benta? O paano nyo mas napalaki yung negosyo ninyo? Parang 1 year lang namin na-enjoy talaga yun eh. Yung during that pandemic lang din. Kasi bumalik na rin naman sa normal, no? Yung mga iba nagtrabaho na ulit, ganyan. Tapos naging parang sideline na lang din nila yung paggawa. And then, ginawa ko po, upload ako ng product sa platform, sa Shopee, Lazada, ganyan. Nung una, ayaw pa ni husband. Kasi sabi niya, huwag na yan, kalat lang yan. Ganyan. Kasi di ba pag nagre-repack kami, bubble wrap, may mga box, may mga packing tape, tapos kalat-kalat ng liit-liit ng bahay namin, ganyan, liit lang din ng ano. Tapos, meron kasing nagsabi sa akin, nag-advise kasi sa akin before, meron akong client na sabi niya, na naglalasada kasi siya. Tapos na-share niya sa akin na, alam mo, nag-start lang ako, wala akong puhunan. Nag-post lang ako ng product sa Lazada, and then, nung may umorder, takbo ako ng Divisoria, dinilibo ko, binalot ko, ganyan, hanggang sa, eto na, meron na akong ganitong warehouse. So, na ano ako, sabi niya, pag ganito ka rin, yayaman ka. Sabi niya kasi sa akin. Anong tinuro niya sa'yo, ma'am? Mag-post ka sa Lazada na walang puhunan? Mag-open daw ako ng shop ko. Tapos i-upload ko yung product ko, yung mga dishwashing ko, ganyan. Tapos yun yung na-retain kasi sa isip ko noon. Na sabi ko, ay oo nga, no, bakit di ko gawin? Nag-try ako maggawa. Although hindi ko alam, sige lang, kapa ng kapa. Hanggang sa nakapag-upload ako, ganyan. Tapos, hindi naman ako agad na-orderan eh. Mga 1 week or 2 weeks bago ka ma-orderan eh. 2 pa, isa, ganyan. Pero tuwan-tuwa ako kasi sabi ko, yes! Sabi ko gano'n, na-orderan na ako, ganyan. Tapos yung asawa ko, yun nga, ayaw niya. Kasi nung time na yun, okay pa naman sa labas ng platform. Sabi niya, okay na tayo dito. Sabi ko, hindi. Ano lang to, bayaan mo na ako. Sabi ko gano'n. Tapos minsan dapat di rin natin talaga sinusunod yung asawa. Di joke lang. Trust your gut. At huwag matatakot sumubok ng bago. Lagi ako may goal na gusto ko maabot yun. Although hindi ko naman alam kung ano talaga yung magiging outcome niya in time. So sabi ko, bala ka dyan. Kung ayaw mo, ako na lang. So ako yung nagtuwad-tuwad, magbalot, magganyan. Eh nung time na yun, wala pang pick up nun eh. Hatid pa sa Shell yung mga parcel. Eh ang bibigat nun. Umiiyak din talaga ako kapag nagsiself-pity ako, ganyan. Kasi wala talaga ako, hindi ko siya mawin yung support niya kasi ayaw niya nga tapos nagpipilit ako. Pero still, ginawa ko pa rin hanggang sa naging 10, hanggang naging 1,000 na yung parcel namin. Hanggang sa naging bread and butter namin siya. Doon na nag-start na pumutok siya lalo. Winning product kasi siya. Kasi siya pang negosyo. Hindi siya isang bagay lang na kapag in-order nila, matagal mo bago ka ulit umorder. Yun kasi pang negosyo. Yung tipong pagdating ng product sa'yo as buyer, titimplahin mo na, tapos order ka na ulit. So sustainable siya. Ang bilis ng pag-switch ni ma'am. Naramdaman niya na humihina na ako dito sa part na to. Nag-isip ka kaagad ng way
saan ka mas makaka-adapt. Ang bilis ng process of adaptability. Hindi ko rin iniisip na ganun din kabilis. Kasi nga pala, winning product siya. Ang winning product natin dito, ma'am, is yung dishwashing liquid detergent. Opo, ma'am. Kasi lagi yung ginagamit, umaga tanghali, kumakain tayo. So yun talaga. Kaya yun yung talagang inaano nila, tinitimpla nila madalas. Pag umorder sila ngayon, halimbawa na-receive nila, o-order na yun ulit, mag-place na yun ulit ng order. Kaya sustainable talaga siya. And then nangyari na gusto na nilang mag-bulk order, direkta na sa amin. Lalabas na sa Shopee, lalabas na sa Lazada. And doon na rin nabuo yung distributorship. Mga reseller. and Hindi pa, ma'am. resellers. Wala pa akong distributor ng time na yun. Reseller pa lang. Ha? Saan lang sila pag- nag-avail ng reseller package? Di- Sa Lazada na rin? Or doon may Hindi, ma'am. diretso na Direkta sila? na yun. Kasi pag doon pa, ang laki ng shipping fee nila, mabigat din kasi. Normally, pagka sa Shopee Lazada sila, 5 kits lang hanggang 10 kits lang yung kaya nilang ano. Eh, may mga umu-order ng 50, 100 kits. Paano mo, ma'am, na-build yung network mo? Reseller lang kasi yung mga meron ako noon. Then sabi ko, gusto ko magkaroon ng distributor. Namili ako dun sa 7 na mga resellers ko na good payers. Inoferan ko sila na papautangin ko kayo tagwa 100 plus thousand. Worth of products. Worth of product, 130, ganyan. Hanggang dun lang 100 to 130. Tapos, ma-avail nyo yung distributor's price and then 3 months to pay. Kasi before, kahit hanggang ngayon, wala naman akong terms eh. Puro COD lahat yan. Idea mo lang talaga yan, ma'am. Idea ko yun. So parang, syempre parang talagang ni-risk ko lang talaga siya. So magkano yun, di ba? 130 times, basta nasa 1M yun. Worth 1 million products Oo. na isusugal mo, ma'am, para sa hindi ka siguradong benta. Oo, subok ko Pag lang. ako yun, mapapaisip talaga ako. Buti na lang, nag-agree din si husband. For the first time, Yes. nag-agree si husband. Yes. So, kasi nga, syempre marami na rin ako napoprove sa kanya. Kaya nag-agree na rin siya. Tapos in-explain ko naman sa kanya kung anong magiging turnout. Ito yung mga magiging turnout nito, ganyan-ganyan. Syempre, medyo kabado. Syempre, hindi kami sure kung makakabayad ba talaga yun. So, talagang pautang siya. Pinautang namin ang mga resellers to become a distributors just for the picture. Oh. Just for the picture na ipakita namin na ang Extreme Blooms may mga distributors na, ganun lang. Idea mo yan, ma'am. Yes po. Gusto ko lang parang, tas niran ko siya ng ads. Nagpa-picture kami. Nung dineliver yung kanilang products, pa-picture kami. O eto, may distributor ako dito. Iba-ibang lugar yan eh. Merong Batangas, merong Pangasinan, may Tarlac. So yun, nagpa-picture ako. Tas pinopost ko yun hindi naman every day. Parang every other day, every other week. Tas yun, dumami na. Pero yung mga succeeding, cash na talaga sila. Oh, ayan ha. Oo. Itinuro Sorry. ni ma'am ang sikreto. Sorry yung po. mga distributor ni ma'am, calculated risk. Nagpautang si ma'am sa mga malalakas niyang tao. Yung chance mo na hindi ka mabayaran, sobrang baba. Kasi may relationship na kayo. Meron na kayong pinagsamahan. Sobrang calculated lang talaga siya. Oo. At ang pinaka-importante, marketing. Yes po. Yung ginawa ni ma'am, na binigyan niya ng pautang na produkto para sa picture, napakalaking bagay nun. Kumusta naman yung mga distributor nyo ngayon? So yun, from 7 sila, 500 na sila ngayon. Yung 7 na sinugalan nyo na yun, ma'am, nandito pa rin sila. Opo. Thankful So, pa rin sila. From 7, Pwede na natin i-disclose. Sorry. kasi successful na rin naman sila. Opo. Ganun talaga sa huli mo sasabihin yung sekreto. Kaya nga off the record. Sorry ah. Ma'am Jocelyn, anong nilulook forward niyo, ma'am? Gaano kalaki na ang Extreme Blooms pagdating ng 10 taon? At least madoble na yung mga tao. Kasi yun talaga yung pangako ko sa Diyos na talagang tutulong ako. Sa ngayon, ma'am, ilang employees meron kayo? 82. 82. Pagdating ng 10 years, magiging double na yung employees natin. Triple pa sana, ma'am. Kasi Triple parang pa. every day, every year po, nakaka-add kami ng 20, ganon. Every year, nadadagdagan kayo ng nadadagdagan. Palaki na palaki itong Extreme Blooms. Pagdating naman sa pamilya niyo, ma'am, kasi alam ko naman na kaya natin ginagawa to dahil Correct. bukod dun sa mga natutulungan nating pamilya, Yes. mga tao, alam natin na kaya natin ito ginagawa is dahil sa pamilya natin, dahil sa mga anak natin. And kung nasa harap nyo ngayon, ma'am, ang husband ninyo at mga anak nyo, anong message ang gusto nyo ibigay sa kanila?
Nagpapasalamat ako sa inyo kasi wala kayo. Hindi ko naman to kakayanin lahat. Kayo talaga yung naging motivation ko dito. Nagpapasalamat ako kasi kahit ganito na yung buhay natin, hindi pa rin kayo nagbabago. Wala pa rin sa ulo ninyo yung estado ng buhay, kung ano yung pakikitungo nyo sa mga tao noon. Ngayon, ganun pa din. At sana laging ganun. Kasi minsan tinatanong ko sila kung kapag ba nag-church kami, napipil pa ba nila si God sa buhay namin. Kasi before, nung walang-wala talagang feel na feel mo Pero habang nagkakaroon ka, dumadating sa point na susubukin ka rin pala Hindi lang sa hirap ng buhay, kahit sa ganda ng buhay, susubukin ka rin. Kaya minsan nararamdaman ko yun na parang saglit, parang kulang ako, ganyan. Kaya sinishare ko yun sa mga anak ko. Tinatanong ko sila, mga anak, nararamdaman nyo rin ba ito na kapag nag-church tayo, parang minsan hindi natin masyadong nararamdaman ng Diyos ang presensya ng Diyos? Oo daw din. Minsan daw nararamdaman daw din nila yun. Kaya Paano sabi niyo ko, napapababa ang loob nila pagka nakakaramdam sila ng gano'n? anong ginagawa niyo? Sila po yung tinatanong ko, anong ginagawa niyo para ma-feel niyo pa rin ang Diyos? Sabi ko gano'n. Yung isa kong anak, ang sabi po niya, mainiisip ko yung mga tao natin, yung mga kamag-anak natin na mahirap din yung buhay. Sana magkaroon din sila ng ganitong buhay, gaya natin. Alam mo yun, yung sobrang nakaka-proud kasi yung empathy nila sa mga tao nandoon, yung compassion nila. Na yun naman din talaga yung tinuro ko sa kanila na laging mababa lang yung loob nila. Kahit anong itsura ng mga tao, may kapansanan man yan o ano may itsura niyan, ganun tao nyo pa rin siyang ititreat. So sobrang saya lang din na marinig sa kanila na ganun din yung nila, iniisip nila. Kasi gusto ko talagang bantayan yung puso namin Kasi mula sa hirap ng buhay, karamihan kasi kapag nakaranas na sila ng gaan, ng luwag ng buhay, na sila, nakakalimot. Parang nalalasing. Kasi yung pagkalasing, hindi lang naman yan sa mga drugs, sa mga inumin. Nakakalasing din ng kayamanan. Nakakalasing din yung ganda ng buhay. Kapag hindi mo nabasa yung buhay mo, hindi mo nabasa yung puso mo, hindi mo nabantayan yung puso mo, mawawala ka rin. Naniniwala ako, ma'am, na hindi magbabago ang pananaw ng mga anak ninyo kasi pinalalaki niyo sila na mababa ang loob at may paniniwala sa kanya. Binabantayan ko po sila. Sa asawa niyo, ma'am, nauna na hindi naniwala, ayaw Yes, pumayag, na ngayon kasama niyo na sa Yes, pagpapalaki ng negosyo. Ano naman ang message niyo para sa kanya? Although gano'n naman yung mga pinagdaanan natin. Alam ko normal naman yan sa kahit na sinong mag-asawa na magkasama sa negosyo, na merong nag-object, ganyan. Pero kita ko naman kung paano ka nagsakripisyo physically. Salamat kasi hindi mo rin ako binigyan ng mga stress. Wala akong problema sa'yo. Wala kang bisyo. Sobrang supportive mo. Thank you. And mahal na mahal ka namin. Meron pa akong isang experience na bumibili ako ng raw materials. Kasi ang raw materials ng dishwashing, sobrang sobrang bigat niyan. Dala ko yung bunso ko. May bit-bit ako mga raw materials. Tapos, tinutulak niya yung bag ko. Para maging magaan siyang bitin. Ilang taon siya naman? 7 years old po siya. Tinutulak niya yan kasi mabigat talaga. So, nakikita niya na mahirap umakyat sa jeep. Kaya gagawin niya, itutulak niya para magaan lang para sa akin. Tapos, yun yung mga nasaksihan ng mga anak ko na nai-snatch ako ng cellphone kapag nagdi-deliver kami. Kaya yun yung mga times na sobrang hirap ng buhay. Kung babalikan natin to, ma'am, yung naalala nyo, sumakit yung tiyan nyo sa bus, dala nyo ang same na bata sa likod ninyo, na hindi nyo alam kung saan nyo iiwan yung mga gamit nyo, at siya din yung nakasaksi ng lahat ng mga challenges nyo sa buhay. Anong masasabi nyo sa Jocelyn noon? Jocelyn, hanggang ngayon hindi ko pa rin maisip kung paano mo na kaya yung lahat ng mga pinagdaanan mo. Siguro, talaga dahil din sa tiwala mo sa Diyos, kaya talaga nakaya mo yan. Kaya sana, kung ano mang meron ka ngayon, kilala mo pa rin ang Diyos. Kilalanin mo pa rin na siya talaga yung nagbibigay sa meron man o sa wala ka. Sana ganun pa rin yung pananampalataya na meron ka. Sa lahat ng pagsubok talaga, nilampasan mo. Kaya sobrang proud din ako sa'yo, Jocelyn.
Ramdam ko, ma'am, na ang lahat ng ito naging ikaw ngayon dahil sa tatag ng loob mo, dahil sa paniniwala mo sa sarili at ang pinaka-importante, pagmamahal mo sa pamilya at pagmamahal mo sa Diyos. Yun yung nagdala sa'yo kung nasan ka ngayon, ma'am. Isang pabaon lang natin para sa mga tagahanga natin o sa mga nanonood sa atin ngayon na ano ang pwede nyo maipayo sa kanila pagdating sa mga personal na nangyari sa inyo. Marami po kasi ngayon makaranas lang ng 1, 2, 3 hirap o meron lang silang ma-encounter na hindi nila gusto, ganyan. Sumusuko na sila. Ako talaga sobrang naniwala rin talaga ako sa kakayanan ko na magagawa ko ito, yung goal ko. So magkaroon lang siguro talaga kayo ng goal, dagdagan ninyo ng passion, ganyan. Kasi talagang lahat nasa proseso eh. At laging mag-absorb, makinig, ganyan. At mag-search pa. Yun yung pinaka-importante. Mag-aral kayo ng mag-aral. Kung meron kayong isang negosyo na gusto nyo nang tahakin, pwede nyo nang pokusan yun at aralin nyo na ng aralin. Kasi kung hindi man ngayon, hindi man sa ilang taon na kikita kayo ng maayos, in time talaga, kikita at kikita kayo pag na-master nyo pa yun. Thank you. Thank you, ma'am. Napakabuti ng loob mo, ma'am. Very inspiring. Maraming salamat po for Thank you, sharing. ma'am, sa opportunity po.